Ako po si Rose, sir. Eman, estudyante pa lang po ako ngayon sa college. Gabi na po ako nakakauwi sa dorm kasi gabi na po natatapos yung huling klase ko. Ewan ko kung bakit hindi ako masanay-sanay. Matatakutin talaga ako sa dilim. Madilim pa naman yung bandang binababaan ko para mawala yung takot ko. Ay palagi na lang akong nag-i-earphone, nagsa-sound trip. Para malibang habang pauwi mula sa pinapasukan kong university, ay nagko-commute ako ng jeep. Marami pa naman akong nakakasakay dahil hindi pa naman ganun kalalim yung gabi. Hanggang isang beses ay nakaranas ako ng hindi maganda sa jeep na nasakyan ko. Bandang alas 8 na nun madalas ay punuan ang nasasakyan ko. Pero sa pagkakataong yon ay 3 lang kaming sakay kaya komportable ang upo ko. Nakapasak na rin yung earphone sa tenga ko. Pero maya-maya lang ay may sumasal sa pandinig ko na para bang ungol yung ungol na. Para bang nahihirapan. Parang naghihingalo. Natakot ako. Kaya tinanggal ko yung earphone sa tenga ko. Pagtanggal ko ay wala naman na akong narinig. Kaya binalik ko yung earphone pagkabalik ko. Ayun na naman, may naririnig na naman ako. Ang rinig ko ay humihingi siya ng tulong. Naiintindihan ko yung sinasabi sa pagitan ng pag-ungol tulungan mo. Inalis ko na naman yung earphone at tiningnan ko yung 2 kapwa ko pasahero na patingin sa akin yung isang babaeng kasakay ko. Tinanong ako kung anong problema kasi namumutla raw ako. Napilitan akong sabihin kung ano yung naririnig ko. Umusog sa tabi ko ang babae, chinek yung earphone ko. Wala naman siyang narinig na kakaiba, kundi yung kantang pinapakinggan ko, napakunot siya ng noo. Baka raw may sakit ako o ano. Parang ang gusto pa niyang itanong kung nag-a-addict ba ako, umiling ako at hindi ko na lang pinilit. Sinubukan ko ulit ilagay sa tenga ko yung earphone. Pero ganun na naman yung narinig ko. Kinilabutan na talaga ako, nagmamadali akong bumaba ng jeep kahit wala pa ako sa dapat kong babaan. Nagtaka ako kasi pagbaba ko ng jeep ay hindi ko na ulit narinig yung nakakatakot na ungol na yon na parang humihingi ng tulong. Pinakinggan ko pang mabuti yung earphone pero tugtog na lang talaga yung naririnig ko. Imposible naman kasi na earphone ko ang may diferensya dahil matagal na sa akin yon. Sinundan ko ng tanaw ang jeep na sinakyan ko. Napaisip ako kung anong meron sa jeep na yon. Bakit ganun yung naranasan ko, sir? Eman ang nakakapangilabot dito. Nung tignan ko yung papalayong jeep ay 3 pa rin ang pasahero, dapat 2 na lang sila. Kasi nga bumaba na ako, hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko nung makita ko na ang ikatlong pasahero ay isang babaeng nakaputi. Iyak siya ng iyak pero parang hindi siya nakikita ng mga tao sa jeep. Magandang araw, naniniwala ba kayo na meron ding nagmumultong sasakyan? Ako po si Nestor. Meron akong kwento tungkol dito na naranasan ko noon sa lugar ng kaibigan ko sa probinsya. Inaya ako ng kaibigan kong si Gardo para maki-birthday sa kanila. Birthday noon ang nakababata niyang kapatid na babae. Wala naman akong ganap nung araw na yon, kaya sumama ako nung papunta na kami ron. May nadaanan kaming kung tawagin nilang mga tagoon ay patay na lugar kasi walang mga kabahayan doon. Yung nag-iisang bahay na nakatirik ay abandonado pa, tapos may abandonado ring sirang jeep. Sa di kalayuan ng bahay sa lugar ding iyon ay may bangin sa gilid, sabi ni Gardo. Marami na nahulog sa bangin na yon. Ewan kong nagsasabi siya ng totoo o nananakot lang. Tinawanan ko na lang yung kwento niya na dinugtungan pa niya ng mga nakakatakot na istorya. Keso sa abandonadong bahay daw, may nagpapakitang white lady, sa abandonadong jeep naman daw, walang nagpapakita pero mismong yung jeep ang nagmumulto. Marami na raw nakaranas na nakita itong humaharurot ng takbo na parang nawala ng preno. Tapos ay didiretso na mahuhulog sa bangin. Lalo akong natawa sa kwento na yon, Sir Eman. Meron ba namang jeep na nagmumulto? Nung gabi, medyo nakainom na kami. Pero sabi ko kay Gardo hindi pwedeng hindi ako uuwi kasi mapapagalitan ako sa tatay ko. Kaya napilitan si Gardo na ihatid ako sa sakayan. Kakailanganin naming lakarin, makalampas sa patay na lugar. Kasi doon pa ang sakayan ng tricycle palabas bago makarating sa sakayan naman ng mga jeep. Dahil nakainom na kami, kaya ang ingay namin habang naglalakad, kumakanta-kanta pa kami nung walang ano-ano, ay may namataan akong paparating na jeep. Kahit magkatbi kami, ay kinalabit ko pa rin si Gardo at tinuro yung paparating na jeep. Sabi ko ayan pala may jeep naman palang pumapasok sa lugar na yon. Natigilan si Gardo sa sinabi ko, huminto siya sa paglalakad at saka sinabi sa akin na wala siyang nakikitang jeep. Nakaramdam agad ako ng takot.
Naalala ko yung sinabi niya tungkol sa abandonadong jeep. Sa bilis ng andar nito para na itong sasalpok sa amin. Kaya tinulak ko si Gardo para hindi kami mahagip. Nawala ang lasing ko, sir. Eman, muntik pa kaming mahulog sa bangin. Buti na lang at may nakapitan akong nakausling bato. Kaya hindi kami tuluyang nahulog. Napamura kami, pareho si Gardo ay galit na galit sa akin. Ako naman ay galit sa nakita kong jeep. Nagtalo kami dahil wala talaga siyang nakitang sasakyan. Kahit malinaw kong nakita na babanggain kami nito. Pero mukhang ang kaibigan ko wala talagang jeep. Dahil kung meron sana ay nakita ko pa itong palayo, napaisip din si Gardo. Baka nga totoo ang kwento-kwento tungkol sa nagmumultong sasakyan na yon. Dahil doon ay nagmamadali kaming tumayo at patakbong umalis na sa lugar na iyon. Sa amin na muna natulog si Gardo sa takot na dumaan ulit doon ng gabi. Lalo pa at mag-isa lang siyang uuwi. Ako po si Eric. Hayaan niyo po sanang maibahagi ko ang nakakatakot kong karanasan dati. Hindi pa naman ito katagalan, mga ilang taon pa lang ang nakakaraan. Meron po kaming dalawang jeep. Yung isa ay ang papa ko ang naglalabas. Yung isa naman ay pinapalabas niya sa kumpare niya na ninong ko, itago na lang natin sa pangalang Ninong. Willie, mabait po yung ninong ko na yon. Kahit hindi Pasko, ay lagi akong inaabutan isang araw nung papauwi ako galing ng school. Nakasalubong ko si Papa sa hagdan namin. Nagmamadali siya. May nangyari daw kay Ninong, nagimbal kami nung tinawagan si Papa sa phone. At sinabi sa amin yung nangyari kay Ninong. Na hold up daw ito at nanlaban. Kaya, ayon at napahamak ng tuluyan, hindi kami makapaniwala sa sinapit ni Ninong. Napakabait niyang tao, kaya hindi katanggap-tanggap yung nangyari sa kanya. Hanggang ngayon nga, ay hindi pa rin ako makapaniwala. Makalipas ang isang taon, araw ng babang luksa ni Ninong, inutusan ako ni Papa na linisin yung dalawang jeep. Nung lilinisan ko na yung jeep na pinapasada ni Ninong, may naaninag ako doon sa bandang unahan. Natigilan ako kasi nakita kong may nakaupo doon sa driver's seat. Nasa dulo ako ng jeep kaya likod at ulunan ang nakikita ko. Pero Sir Eman, sigurado ako sa nakikita ko. May nakaupo roon, nanindig agad yung mga balahibo ko. Dahil isang tao lang ang pumasok sa isip ko. Si Ninong, yun ang jeep na ginagamit niya at saktong babang luksa niya ang araw na yon. Unti-unti akong napaatras habang yung mga mata ko ay nananatiling nakatitig sa lalaking nakatalikod sa driver's seat. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Buong buo sa isip ko na si Ninong ang nakikita ko nung akmang lilingon sa akin yung lalaki. Ay hindi ko na nakaya ang takot, nagtatakbo. Ako papasok sa bahay namin. Pakiramdam ko noon ay ang layo ng tinakbo ko. Hingal na hingal ako sa nerbiyos. Wala pa naman akong kasama sa amin umalis. Kasi si Mama, si Papa naman, nakibang luksa sa pamilya ni Ninong. Dumiretso agad ako sa kusina at uminom ng tubig. Habol ko talaga yung paghinga ko. Dahil sa sobrang takot kung hindi multo ni Ninong ang nakita ko. Sino kaya yon? May gate kami. Kaya walang ibang makakaupo sa driver's seat ng jeep na nasa garahe namin. Hindi na ako lumabas sa garahe hanggat hindi nakakabalik sina Mama o si Papa. Pagdating ni Papa, kinuwento ko yung nakita ko na padasal na lang kami nung gabing yon.